Marshall Peak, Kabanata 5269. Palagi kong nais tingnan ang loob. Ang pag-iwan sa Black Ink Nest dito ay hindi masyadong mahalaga, kailangan lang nilang ipaalam sa Royal Lord ang tungkol dito at hayaan ang huli na gamitin ang kanyang high-grade Black Ink Nest para putulin ang koneksyon sa mid-grade Black Ink Nest sa Great Evolution Pumasa, upang matiyak na ang pagpapalitan ng impormasyon sa pagitan ng Black Ink Clan ay hindi malalantad sa mga tao. Kung gagamitin ng humans ang Black Ink Nest na ito at maghagis ng secret technique para i-target ang Hongdi, maaari itong matugunan sa hinaharap. Higit pa rito, malabong mangyari ito. Gayunpaman, hindi nila maaaring iwanan ang lahat ng Black Ink Disciples dito. Bagamat marami pa rin ang mga sundalo ng Black Ink Clan sa Great Evolution Pass, wala masyadong makapangyarihan. Sa nakaraang digmaan, malaking bilang ng Territory Lords at 8th Grade Black Ink Disciples ang namatay. Kung gusto nilang umalis sa Great Evolution Pass at bumalik sa Royal City, ang kapangyarihan ng Black Ink Disciples ay kailangang-kailangan. Kung ipaubaya nila ang mga Black Ink Disciples sa mga tao, walang makakasiguro na ang mga tao ay hindi magkakaroon ng anumang masamang intensyon. Sa kasong iyon, paano sila dapat itaboy ng Black Ink Clansmen? Ito ay walang pinagkaiba sa paghuhukay ng sarili nilang libingan. Ang Black Ink Clan ay hindi tanga, kaya hindi sila pumayag sa ganoong kahilingan. Masasabing ang Black Ink Disciples ang kanilang bottom line, at hindi nila ito ibibigay sa humans. Nang makitang tumahimik sina Hongdi at Noyi, na parang magwawala ang usapan, ngumiti si Mi Jinglun. Kailangan mo bang pag-usapan ito sandali? Pilit na ngumiti si Noyi. Pakibigyan mo kami ng sandali, Sir Mi. Pagkatapos ay nakipag-usap sila sa isa't isa gamit ang kanilang divine senses muli. Halata na galit si Hongdi habang si Noyi ay mukhang nag-aalala. Ang talakayan ay hindi nagbunga ng anumang makabuluhang resulta. Isang naiinip na Ouyang Lai ang nagpalipat-lipat ng tingin sa pagitan ni Hongdi at Noyu, na parang iniisip niya kung aling bahagi ng kanilang katawan ang dapat niyang unang putulin. Ang tahimik na brazier ay nagdulot ng pagkalito sa mga territory lords na ito. Itong lalaking pula ang buhok ang pumatay kay Shechong. Dahil sa kaunting distansya sa pagitan nila, wala silang kumpiyansa na pagtataboy sa kanya kung bigla itong sumiklab. Sa kabilang banda, si Mi Jinglun, na siyang nagkwento ng lahat, ay nagpakitang kalmado at nakolekta, na parang hindi siya mag-asawa kahit na kailangan niyang maghintay ng 100 taon. Tiyak, hindi siya hahayaan ng dalawang territory lord na maghintay ng 100 taon, dahil nagmamadali sila habang ang mga tao ay hindi. Kung tutusin, walang makakatiyak na ang old ancestor ay hindi pupunta rito ng mag-isa. Kung gugustuhin niya, aabutin lamang siya ng old ancestor ng ilang araw bago makarating sa lugar na ito mula sa Royal City. Kaya, ang Black Ink Clan ay kailangang mabilis na makaisip ng solusyon at umalis. Ilang sandali pa, sa wakas ay nakapagdesisyon na sila. Muli, si Noyi ang nagsalita. Paumanhin kung pinaghintay kita. Nakangiting tanong ni Mi Jinglun. Nakapagdesisyon ka na ba? Tumanggo si Noyi. Tulad ng sinabi ko, papayag tayo sa pangalawang kondisyon para ipakita na handa tayong gumawa ng konsesyon. Tungkol naman sa ikatlong kondisyon, kalahati lang ang maaari nating pagsang-ayon. Anong ibig mong sabihin? Napataas ang kilay ni Mi Jinglun. Ngayon, natitira na lang kami sa 7th grade at 8th grade Black Ink Disciples. Napakaraming mga 7th grade Black Ink Disciples, ngunit mayroon lamang 1 dosina o higit pang mga 8th grade Black Ink Disciples. Paliwanag ni Noyi. Maaari nating ibigay ang lahat ng mga 7th grade at 8th grade Black Ink Disciples sa mga tao, ngunit dapat manatili sa atin ang mga 8th grade Black Ink Disciples. Pagkatapos ng isang paghinto, naglagay siya ng mapait na ngiti. Kabilang ang pangalawang kondisyon, gumawa kami ng napakalaking konsesyon. Kung tatanggi ka pa ring sumang-ayon dito magtatapos ang talakayang ito. Natahimik si Mi Jinglun. Ganap niyang alam kung bakit ayaw ibigay ng Black Ink Clan ang mga 8th grade Black Ink Disciples. Ngayon, wala masyadong makapangyarihang master sa Black Ink Clan, kaya kinailangan nilang umasa sa proteksyon ng mga 8th grade Black Ink Disciples na iyon sa kanilang pagpunta sa Royal City. Kung ibibigay nila ang 8th grade Black Ink Disciples sa mga tao, mawawalan sila ng seguridad. Paano nila tatanggihan ang mga tao kung ang huli ay nagpasya na tumanggi sa kasunduan at inaatake sila? Sa katunayan, kahit na si Mi Jinglun ay nagkaroon ng ganoong kondisyon, hindi niya inaasahan na papayag ang Black Ink Clan dito. Iyon lang talaga ang paraan niya ng pagsubok sa tubig dahil alam niyang walang paraan na papayag ang Black Ink Clan dito. Kung patuloy niyang itutulak ang Black Ink Clan, lalala lang ang mga bagay. Kaya naman, pagkatapos ng ilang sandali ng pag-iisip, tumanggo siya.
Nakikita nitong si Mi ang iyong sinseridad. Kung ganoon, napagpasyahan na. Nang makitang pumayag siya rito, nakahinga ng maluwag sina Hongdi at Nui. Sa dalawang 8th grade Heaven Opening Realm Masters na ito, kahit na ang taong mapula ang buhok na ito, na nanatiling tahimik sa lahat ng panahon, ay mukhang mapagpakumbaba at mabangis, ang pressure na ibinigay niya ay hindi kasing lakas ng sa mukhang mahinahon na lalaki na ito. Madali niyang manipulahin ang mga ito para sumuko sa kanyang mga kahilingan gamit ang kanyang mga salita lamang. Ito ay hindi lamang tungkol sa paglilinang, tila siya ay bihasa sa sining ng panghihikayat. Pagkatapos ng talakayan, nagtanong si Mi Jinglun. Kailan aalis ang Black Ink Clan? Nanatiling tahimik si Nui at lumingon sa lalaking katabi niya. Sumagot si Hongdi, kailangan natin ng ilang oras para ayusin ang ating mga tropa. Aalis tayo sa Great Evolution Pass sa loob ng 2 hanggang 3 araw. Hindi sila mangangahas na manatili ng matagal. Tumanggo si Mi Jinglun. Kung ganoon, ang mina ito ang mag-uutos sa ating mga sundalo na umatras. Pagdating ng panahon, sisiguraduhin naming hindi ka makakahadlang sa iyong pagbabalik sa Royal City. Kailangan mo bang magpadala ng ilang tao para subaybayan kami? Ako na ang mag-aayos, kaya hindi mo na kailangang mag-alala tungkol dito, Sir Mi. Mahinang sabi ni Hongdi. Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isipan, pagkatapos ay nagpatuloy siya. Ang Great Evolution Pass ay dating sa mga tao, at nawala mo ito 30,000 taon na ang nakalilipas. Dahil pareho kayong nandito, bakit hindi kayo pumunta at tingnan ang loob ng Great Pass? Walang alinlangan na masama ang kanyang intensyon nang magkaroon siya ng ganoong mungkahi sa puntong ito. Iyon ay higit sa lahat dahil hindi siya nagbitiw sa katotohanan na siya ay pinigilan ng mga salita ni Mi Jinglun mula nang magsimula ang negosasyon. Hindi niya intensyon na saktan sina Mi Jinglun at Ouyang Lai. Total may napagkasunduan na. Hanggat pinipigilan ng dalawang partido ang kanilang sarili, ligtas na aalis ang Black Ink Clan sa lugar na ito at makukuha ng humans ang Great Evolution Pass nang hindi na kailangang lumaban. Ito ay isang win-win na sitwasyon habang ang isa pang salungatan ay hindi makakabuti sa magkabilang panig. Ang mungkahi ay sinadya upang tulungan siyang mailabas ang kanyang galit. Kung ang dalawang tao ay walang lakas ng loob na pumasok sa Great Evolution Pass, ito ay magpapakita na sila ay mahiyain. Kahit na magkaroon sila ng lakas ng loob na bisitahin ang Great Evolution Pass, lalabas silang kinakabahan at mapapahiya ang kanilang sarili. Nakakagulat, si Mi Jinglun ay mukhang tuwang-tuwa nang marinig ang mungkahi. Isang mahusay na mungkahi. Palagi kong gustong tingnan ang loob. Napatulala si Hongdi. Pumayag siya kaagad. Bilang isang territory lord, dahil nagsalita na siya, maaari na lang niya silang imbitahan na bisitahin ang Great Evolution Pass. Sa pag-aayos ng sarili, natawa siya at sumagot. Talagang prangka kang tao, Sir Mi. Sinabi ni Mi Jinglun. Titingnan natin ang mga setup sa Great Evolution Pass at bibilanggan ang bilang ng 7th grade Black Ink Disciples. Kapag umalis ka, umaasa ako na ang lahat sa loob ng Great Evolution Pass ay mananatiling buo, at lahat ng 7th grade Black Ink Disciples ay mananatili. Siyempre. Naramdaman ni Hongdi ang kapitan sa kanyang puso, ngunit wala siyang magawa tungkol dito. Sa dingding ng Great Evolution Pass, ang Territory Lords at ang 8th grade Black Ink Disciples ay nabigla nang makita na pagkatapos ng mahabang talakayan, sina Hongdi, Nui, at ang dalawang 8th grade Masters ay sabay na bumalik sa Great Evolution Pass habang magkasama. Pagkakaroon ng isang tila kaaya-ayang chat. Ano ang nangyayari? Ang mga Territory Lords ay namangha. Ang usapang pangkapayapaan sa pagitan ng dalawang lahi ay hindi pa nagagawa, kaya halos nakagawa na sila ng kasaysayan ngayon, ngunit paano iyon humantong sa pagkakaroon ng casual na pag-uusap ng apat na ito? Kung hindi dahil sa katotohanan ang 8th grade Masters ay hindi masisira ng Black Ink strength sa lalong madaling panahon, o kalay ng Territory Lords na ang dalawang tao ay naging Black Ink Disciples. Ilang sandali lang ang itinagal nila upang lumipat sa milyong kilometrong distansya. Partikular na dinala ni Hongdi sina Mi Jinglun at Ouyang Lai sa lugar kung saan nagtipon ang mga Territory Lords at 8th grade Black Ink Disciples. Pagkatapos ay ipinakilala niya sila sa Territory Lords. Sila ang Army Commanders ng Human Race Army, Sir Mi at Sir Ouyang. Sigurado akong alam mo kung gaano sila kalakas pagkatapos ng mga taon ng pakikipaglaban sa mga tao. Nanatiling tahimik ang Territory Lords habang nakatitig sila kina Mi Jinglun at Ouyang Lai at pinipilit sila. Nakangiting sumagot si Mi Jinglun. Karangalan kong makita ang napakaraming makapangyarihang miyembro ng Black Ink Clan. Hindi gaanong magalang si Ouyang Lai habang sinulyapan niya ang mahahalagang bahagi ng Territory Lords na ito, na naging dahilan ng pagkagalit ng huli.
Dahil sa kanilang galit, patuloy silang tinatitigan ni Ouyang Lai. Silang dalawa ay nag-iisa sa isang lugar kung saan nagtipon ang lahat ng makapangyarihang Black Ink clansmen. Ang isa sa kanila ay kalmado at nakolekta habang ang isa naman ay matapang at walang takot. Itinuring ni Hongdi na hindi siya tugma sa dalawang ito pagdating sa composure. Walang territory lords ang maaaring kumilos sa paraang ginawa ng dalawang tao kung sila ang nasa posisyon nila. Nakaramdam ng pagkadismaya si Hongdi dahil nabigo siya sa kanyang pagtatangka na takutin ang dalawang tao. Pagkatapos ay sinabi niya sa mga territory lords. Ang mga sir na ito ay pumunta dito para mamasyal sa Great Evolution Pass. Asikasuhin mo lang ang sarili mong mga bagay. Sasamahan ko sila. Noon lang umalis ang territory lords. Pagkaalis nila, nagtanong si Hongdi. Saan mo gustong tumingin, Sir Mi? Bagamat kami, ang Black Ink Clan, ay namamahala lamang sa lugar na ito sa loob ng 30,000 taon. Mas pamilyar na kami ngayon sa Great Evolution Pass kaysa sa humans. Nakangiting sagot ni Mi Jinglun. Maraming salamat sa pag-aalaga ng mabuti sa lugar na ito, Sir Hongdi. Tumingin-tingin lang tayo sa paligid. Iniabot ni Hongdi ang kanyang kamay. Kung ganoon, mangyaring sa ganitong paraan. Sa dingding, sina Hongdi at Mi Jinglun ay nag-shuffle pasulong sa tabi ng isa't isa. Sina Ouyang Lai at Noyi ay sumunod na malapit sa likuran nila. Hindi maglalakas loob si Noyi na lumapit kay Ouyang Lai, kaya sinadya nitong sumunod sa kanya, na hindi sinasadyang nagmukhang katulong niya ito. Pagkaraan ng ilang sandali, pinagsisihan ni Hongdi ang katotohanan na inimbitahan niya ang dalawang ito na bisitahin ang Great Evolution Pass sa isang kapritsyo. Iyon ay higit sa lahat dahil nagsimulang punahin ni Mi Jinglun ang mga array at artifact sa mga dingding. Bilang isang bihasang 8th grade Heaven Opening Realm Master at dating Army Commander ng isang Great Pass, pamilyar si Mi Jinglun sa mga karaniwang arrangement ng isang Great Pass. Ang mga setup sa isang Human Great Pass ay masasabing magkakaugnay sa isa't isa sa isang maselang paraan, kaya tinitiyak na gagana ang mga ito ng mahusay kapag ang mga tao ay nakipaglaban sa mga kaaway. Bagamat ang Black Ink Clan ay namamahala sa Great Evolution Pass sa loob ng 30,000 taon, ang kanilang mga setup ay magulo. Mukhang maayos ang pagkakagawa nila, ngunit 50% lamang ng kanilang kapangyarihan ang maaaring ilabas. Kung ang isang Human Great Pass ay naset up sa paraang iyon, matagal na itong nasakop ng Black Ink Clan. Parang walang magagawa si Hongdi tungkol dito. Ang Black Ink Clan ay kulang sa mga espesyal na talento tulad ng Array Masters at Artifact Refiners, kaya hindi sila makapag-ayos ng magaganda at makapangyarihang array at artifact tulad ng nasa Human Great Pass. Kahit na ginaya nila ang mga nakaraang setup sa Great Evolution Pass, hindi ito kasing ganda ng magagawa ng humans. Hindi nila nagawang gawin itong pass na kasing lakas ng magagawa ng humans. Pagkatapos ay pinangunahan ni Hongdi sina Mi Jinglun at Ouyang Lai na tumalon sa pader at maglakad sa Inner Sanctum. Direktang inactivate ni Mi Jinglun ang kanyang Divine Sense at iniskan ang paligid sa pagtatangkang suriin ang mga setup sa Inner Sanctum at bilangin ang bilang ng 7th grade Black Ink Disciples. Hindi ito pinansin ni Hongdi. Dahil ito ay napagkasundoan, mas gugustuhin niyang kumilos si Mi Jinglun ng lantaran kaysa patago. Hindi nagtagal, nakarating sila sa gitna ng Inner Sanctum kung saan may isang parisukat na nagsisilbing military drill ground sa Great Evolution Pass. Ang bawat Great Pass ay may sariling military drill ground na medyo malawak. Sa mga espesyal na okasyon, maaari itong tumanggap ng ilang libu-libong Heaven Opening Realm Masters. Ang Territory Lord Black Ink Nest ay matatagpuan sa parisukat na ito, at sa harap ng napakalaking Black Ink Nest ay isang malaking Jade Monument. Martial Peak, Kabanata 5270. Nasaan ang Old Ancestor? Dahil sa ambient Black Ink Strength, ang hangin sa loob ng Great Evolution Pass ay nabahira ng kadiliman. Sa madilim na mundong ito, ang kaunting puting liwanag na ito ay tumindig at nakakuha ng atensyon ng isa. Tumigil sa kanilang paglalakad sina Mi Jinglun at Ouyang Lai habang nakatingin sila sa malaking Jade Monument. Ito ay ang monumento ng mga bayani. Nagkaroon ng monumento ng mga bayani sa military drill ground ng bawat Human Great Pass. Walang mga salita sa monumento, ngunit kung ipasok ng isa ang kanilang Divine Sense dito, makikita nila ang hindi mabilang na mga pangalan na nakaukit sa loob. Iyon ang mga pangalan ng mga sundalong bumagsak sa digmaan laban sa Black Ink Clan sa theater ng kani-kanilang Great Pass. Agad na naging solemn na ang dalawang army commander. Sa gilid, tinitigan ni Hongdi ang monumento ng mga bayani at sinabing, pagkatapos naming sakupin ang Great Evolution Pass, gumawa kami ng maraming bagong pagsasaayos at pagbabago.
Gayunpaman, nagpasya akong panatilihin ang monumento na ito at kinokontrol ko ang kapangyarihan ng Black Ink Nest para hindi ito maapektuhan ng Black Ink Strength. Bagamat ang ating dalawang lahi ay mga arkong kaaway na lumaban sa hindi mabilang na taon, hinahangaan pa rin natin ang kawalang takot at katapangan ng mga tao. Ang monumento na ito ay nagsisilbing paalala sa atin na ang mga tao ay malakas at hindi sumusuko. Sa kasamaang palad, pagkatapos ng 30,000 taon ng kapayapaan, tila nawalan tayo ng instinct at lakas ng loob na lumaban sa mga tao. Isang buntong hininga ang pinakawalan niya, na nagpapakita kung gaano siya kawalang gana matapos matalo sa digmaan. Sa harap ng monumento, yumuko sina Mi Jinglun at Ouyang Lai na may time na ekspresyon. Mayroong hindi mabilang na mga pangalan na naitala sa Jade Monument, mga pangalan ng mga senior na napatay sa mahabang digmaan laban sa Black Ink Clan sa Great Evolution Theater. Ilang sandali pa, umayos sila ng likod at bumaling kay Hongdi bago sumaludo sa kanya. Maging si Ouyang Lai, na malinaw na nagtataglay ng malisyosong intensyon kay Hongdi, ay hindi nag-atubili. Nagulat si Hongdi at nagtanong. Ano ang ginagawa mo? Na may seryosong ekspresyon, sumagot si Mi Jinglun. Kailangan naming pasalamatan ka sa pag-iingat nitong monumento ng mga bayani. Isang nagulat na si Hongdi ang nagsabi. Gusto ko lang magudyok sa Black Ink Clan. Hindi ko ito itinago para sa inyo mga tao. Sumagot si Mi Jinglun. Sapat na iyon. Nawalan ng buhay ang mga sundalong iyon at karamihan ay walang naiwan nang bumagsak sila. Marahil ay wala ng buhay na makakaalala pa sa kanilang mga mukha, kaya't nakakalungkot kung ang kanilang mga pangalan ay tuluyang makalimutan. Dahil buo ang monumento ng mga bayani, nanatili man lang ang kanilang mga pangalan. Hindi bababasa, 30,000 taon pagkatapos nilang pumanaw, mayroong 2 tao na nalaman ang kanilang pag-iral at mga kontribusyon sa Great Evolution Theater. Pagkatapos ng Mi Jinglun at Ouyang Lai ay tapos na sa pamamagitan ng mga pangalan sa Monument of Heroes, nawalan sila ng interes na patuloy na mamasyal. Sa makatuwid, nagpaalam sila sa Hongdi. Tiyak, hindi sila patuloyin ni Hongdi habang hindi niya sila pinaalis. Sa harap ng Great Evolution Pass, sinabi ni Mi Jinglun. Sir Hongdi, mangyaring ayusin ang iyong mga sundalo ng may kapayapaan ng isip. Kapag bumalik ang mina ito, uutusan ko ang mga human soldiers na lumayo pa at sa kaliwa ng Great Evolution Pass para makapunta ka sa Royal City nang walang panghihimasok. Sisiguraduhin ko rin na walang mga bitag sa daan patungo sa iyong destinasyon. Talagang sincere siya ng magsalita. Naniniwala si Hongdi na ang ugali ni Mi Jinglun ay dapat may kinalaman sa monumento ng mga bayani. Matapos panoorin ang 2 8th grade masters na umalis, bumalik si Hongdi sa Great Evolution Pass at nagsimulang ayusin ang mga sundalo para sa paglikas. Ang mga scout ng Black Ink Clan ay nag-scan sa paligid at nakumpirma na ang mga tao ay talagang lumayo pa mula sa pasulong na base at sa kaliwa nito. Wala nang mga hadlang sa daan patungo sa Royal City. Hindi agad bumalik ang mga scout at sa halip ay sinundan ang mga tao mula sa malayo. Bagamat tiniyak ni Mi Jinglun kay Hongdi na hindi sila gagawa ng kahit anong mali, ang Black Ink Clan ay hindi kaagad maniniwala sa kanila. Sa pagsunod ng mga scout sa likod ng humans, matutuklasan nila kaagad kung may gagawin ang humans at mabilis na ibinalik ang balita sa Great Evolution Pass. Gayunpaman, ang mga tao ay walang ginawang kakaiba sa kanilang pag-alis mula sa Great Evolution Pass. Pagkatapos ng 2 araw ng muling pag-aayos, nagmamadaling umalis ang mga nakaligtas na Black Ink Clansmen sa Great Evolution Pass. Una silang mabilis na lumipat sa direksyon ng Royal City sa loob ng 2 araw, pagkatapos ay lumiko pa kanan upang gumawa ng malawak na detour. Hindi sila mangangahas na patuloy na gumalaw sa isang tuwid na linya, dahil alam nila na ang East-West Army ay paparating mula sa Royal City. Kung hindi sila gagawa ng detour, tatakbo sila sa East-West Army kung saan naroon ang Human Old Ancestor. Ang Black Ink Clan Army ay hindi nagawang tutulan ang gayong puwersa sa oras na ito, kaya kailangan nilang iwasan ang mga sundalo ng tao. Sa paggawa lamang nito masisiguro nila ang kanilang kaligtasan. Ayon sa kasunduan sa Black Ink Clan, lumipat ang North-South Army sa isang lugar na 10 araw na paglalakbay mula sa Great Evolution Pass. Pagkatapos, nang walang tigil sa pagpapahinga, dumiretso sila pabalik sa Great Evolution Pass. Makalipas ang 10 araw, dumating sila. Maraming emosyon ang dumaan sa mga sundalong ito habang tinitingnan nila itong Great Pass na nawala sa kanilang mga senior 30,000 taon na ang nakalilipas. Noong panahong iyon, ang Great Evolution Pass ay nasakop ng Black Ink Clan, at mula sa Old Ancestor hanggang sa mga karaniwang sundalo, lahat ay pinatay maliban sa mga napinsala ng Black Ink Strength. Ito ay isang sugat na hindi malilimutan ng mga tao. Kadalasan, walang magsasabi nito. Sa makatuwid,
ang mga bago sa Black Ink Battlefield tulad ni Yang Kai ay hindi alam na mayroong Human Great Pass na nasakop noon. Talagang nalaman niya ang tungkol dito mula sa isang Territory Lord. Sa araw na ito, sa wakas ay nakuha muli ng humans ang Great Evolution Pass. Ang North-South Army ay nagbayad ng malaking halaga para sa tagumpay na ito, ngunit sulit ang lahat sa huli. Walang makakatiyak na ang Black Ink Clan ay hindi nag-iwan ng anumang mga bitag. Sa makatuwid, ang mga tao ay hindi agad na pumasok sa Great Pass. Sa halip, nagpadala sila ng mga scout upang mag-imbestiga. Hindi nagtagal, nalaman nilang walang kakaiba sa Inner Sanctum. Hindi lamang buo ang lahat, ngunit ang lahat ng 7th grade Black Ink disciples ay nanatili sa military drill ground. Tila tinupad ng Black Ink Clan ang kanilang pangako. Sa katunayan, hindi sila maglalakas loob na bumalik sa kanilang mga salita. Ang North-South at East-West Army, isa sa likod at isa sa harap nila, ay nagdulot ng nakamamatay na banta. Ang Black Ink Clan ay maaari lamang umasa na ang mga tao ay hindi babalik sa kanilang mga salita, kaya paano sila manggahas na gumawa ng anumang mga trick. Ang mga sundalo ng tao ay pumasok sa Great Evolution Pass. Ang unang bagay na kailangan nilang gawin ay harapin ang Black Ink Nest. Ang bagay na ito ay patuloy na humihinga ng Black Ink Strength na tumagos sa buong Great Evolution Pass, na naging dahilan upang magmukhang medyo nakakatakot ang lugar. Maliban kung inalis nila ang Black Ink Nest, ang Great Evolution Pass ay hindi na maibabalik sa orihinal nitong kaluwalhatian, at ang mga sundalo ng tao ay hinding-hindi mabubuhay dito ng ligtas. Tiyak, hindi nila sisirain ang Black Ink Nest. Kung hindi, hindi sana sinabi ni Mi Jinglun sa Black Ink Clan na iwanan itong buo. Bagamat ang Black Ink Nest ay kabilang sa Black Ink Clan, isa itong mahusay na tool para sa pagpapadala ng impormasyon. Kung magagamit ito ng mga tao, ito ay magiging lubhang kapaki-pakinabang para sa hinaharap na krusada. Sa makatuwid, ang mid-grade Black Ink Nest na ito ay isang kayamanan sa mga tao. Sa kabutihang palad, ang Great Evolution Pass ay talagang isang napakalaking mobile palace artifact, kaya kahit na ang Black Ink Nest ay nasa loob ng ilang 10,000 taon, hindi talaga ito maaaring magugat sa Great Evolution Pass. Kung ito ay tulad ng ibang Black Ink Nests na nakalusot at sumanib sa Universe World kung saan ito itinanam, wala silang magagawa kundi sirain ito. Si Mi Jinglun at ang iba pa ay gumugol ng maraming enerhiya sa pag-alis ng Black Ink Nest mula sa Great Evolution Pass at inilagay ito sa Universe Fragment kung saan dating matatagpuan ang forward base. Kung ano ang gagawin nila dito, kailangan nilang makipagkita sa East-West Army at talakayin ito sa Old Ancestor. Sa ngayon, ilang squad ang naiwan upang subaybayan ang Black Ink Nest. Napakaraming mga 7th grade Black Ink disciples na naiwan ng Territory Lords, na nagdagdag ng halos 100 sa kabuuan. Sa una ay marami pang 7th grade Black Ink disciples, ngunit sa tuwing makikipag-away sila sa humans sa paglipas ng mga taon, marami sa kanila ang mawawalan ng buhay. Pagkalipas ng 100 taon, ang mga taong ito na lamang ang natitira. Wala sa kanila ang umalis sa Great Evolution Pass kasama ang Black Ink Clan. Dati, namasyal si Mi Jinglun sa Great Evolution Pass kasama ang Hongdi na nangunguna. Katulad ng sinabi niya, binilang niya ang kabuuang bilang ng mga 7th grade Black Ink disciples. Ngayon, lahat sila ay ibinilang sa lugar na ito. Tila nag-aalala si Hongdi na ang 7th grade Black Ink disciples na ito ay magdudulot ng gulo sa mga tao, kaya tinatakan niya ang kanilang mga cultivations bago siya umalis. Kung hindi, hindi sila masunurin na nanatili sa drill ground ng militar. Tumakas na sana sila bago pumasok ang mga tao sa Great Pass. Mahirap ding pangasiwaan itong mga 7th grade Black Ink disciples. Sinabi ni Mi Jinglun sa ilang tao na bantayan sila habang ang Old Ancestor ay kailangang gumawa ng desisyon tungkol sa kanilang kapalaran pagdating niya. Sa madaling salita, ang mga sundalo ng tao ay napuno ng trabaho. Kahit na ang Black Ink Nest ay kinuha ng 8th grade Heaven Opening Realm Masters, ang buong Great Evolution Pass ay napuno pa rin ng Black Ink Strength. Kailangan munang gawin ng mga sundalo ang kanilang makakaya upang alisin ang lakas ng itim na tinta mula sa Inner Sanctum. Buti na lang at nakaranas sila pagdating sa mga ganitong bagay. Noong nakaraan, sa tuwing tapos na silang makipaglaban sa Black Ink Clan at kailangang linisin ang larangan ng digmaan, ang pagtatapon ng Black Ink Strength at Black Ink Clouds ay isang normal na bahagi ng kanilang trabaho. Nagbigay ang Black Ink Clouds ng pinakamagandang kapaligiran para labanan ang Black Ink Clan, ngunit isa lamang silang mapanganib na hadlang sa mga tao. Kung hindi nila inalis ang mga ito, ang bawat Great Pass ay napapalibutan na ngayon ng makapal na Black Ink Clouds. Para sa kadahilanang ito,
Ang humans ay partikular na nakabuo ng isang artifact na mukhang isang lambat sa pangingisda na walang gamit maliban sa pagkolekta ng black ink strength tulad ng mga paaralan ng isda. Ang black ink strength ay itatapon sa isang lugar sa kaibuturan ng kawalan. Pagkatapos ng 10 araw ng pagsusumikap, nagawang alisin ng North-South Army ang halos lahat ng black ink strength sa Great Evolution Pass. Sa sandaling iyon, dumating ang isang scout at nagulat na ang East-West Army ay darating sa Great Evolution Pass sa loob ng isang araw. Halos isang buwan na ang nakalipas mula nang umalis ang East-West Army mula sa Royal City, kaya inaasahang darating sila ngayon. Pinangunahan ni Mi Jinglun at Ouyang Lai ang iba pang 8th Grade Division Commander upang personal na batiin ang East-West Army. Medyo hindi nasisiyahan si Ouyang Lai sa lahat ng ito. Para bang ang East-West Army ay gumugol ng maraming taon sa pakikipaglaban sa kaaway habang ang North-South Army ay nakatayo ng walang ginagawa sa kanilang mga tahanan. Sa katunayan, naging mahirap para sa North-South Army sa mga nakaraang taon. Gayunpaman, kung isasaalang-alang ang katotohanan na ang Old Ancestor ay darating din, si Ouyang Lai ay walang pagpipilian kundi ang sumama. Mula sa malayo, natatanaw na nila ang mga barkong pandigma ng East-West Army na naglalayag, ngunit pagkatapos ng maikling bilang ng mga warship na ito, si Mi Jinglun at ang iba pa ay napabuntong hininga. Ang bilang ng mga barkong pandigma ay nagmungkahi na ang East-West Army ay nagdusa ng napakalaking pagkalugi sa mga nakaraang taon. Nang malapit na ang mga warship, lahat sila ay bumaling sa Purifying Black Ink battleship at bumati. Pagbati, Old Ancestor. Gayunpaman, walang tumugon sa kanila. Ilang figure ang tumalon mula sa Purifying Black Ink battleship. Sila ay sina Xiang Shan, Liu Jiping, at ang iba pang mga pinuno ng East-West Army. Nagsaludo sila sa isa't isa. Marami sa kanila ang hindi pa nagkikita noon, kahit na alam nila kung sino ang kabilang partido. Dahil sa wakas ay nagkita na sila sa pagkakataong ito, agad silang nakipag-usap. Pagkatapos nilang gawin ang maliit na usapan, si Mi Jinglun ay nagtanong. Nasaan ang Old Ancestor? Isang nahihiyang Xiang Shan ang kumamo sa kanyang pisngi at sumagot. Wala akong ideya. Nagulat si Mi Jinglun. Hindi mo alam. Paano kaya iyon? Ang Old Ancestor ay dapat nakasama ng East-West Army. Paanong posible na wala silang ideya kung nasaan siya? Pagbigyan mo ako sandali, Brother Mi. May sinabi akong lumapit. Marahil ay alam niya kung nasaan ang Old Ancestor. Sabi ni Xiang Shan. Sa gilid, ngumiti si Liu Jiping. Sa katunayan, hindi natin alam kung kailan nawala ang Old Ancestor. Akala namin ay nakatag siya kasama ng army, pero hanggang ngayon lang namin na-realize na wala siya sa amin. Ito ay tunay na nakakahiya. Marshall Pick, Kabanata 5271. Ang kinaroroonan ng Old Ancestor. Walang sino man sa East-West Army ang nakakaalam na ang Old Ancestor ay wala sa kanila hanggang ngayon. Gayunpaman, siya ay isang 9th grade Heaven Opening Realm Master, kung tutuusin. Bagamat siya ay nasugatan, hindi siya masusubaybayan ni Xiang Shan at ng iba pa kung gusto niyang gumawa ng isang bagay ng patago. Ngayon, isa lamang ang maaaring nakakaalam sa kinaroroonan ng Old Ancestor. Hindi nagtagal, isang 7th grade master ang ipinatawag sa lugar na ito. Tumingin si Mi Jinglun at napagtanto na ang taong iyon ay isang taong kilala niya. Si Yang Kai, na dating pumunta sa North-South Army upang magpasa ng impormasyon tungkol sa pagbabago sa diskarte sa digmaan. Matingkad pa ring naalala ni Mi Jinglun itong 7th grade junior. Sa unang mahusay na labanan laban sa Black Ink Clan sa Great Evolution Theater, si Yang Kai ang namuno sa 2 Special Operations Squads mula sa North-South Army para durugan ang kaaway na army sa larangan ng digmaan. Ang mga miyembro ng 2 squad na iyon ay nawala ang lahat ng kakayahan sa pakikipaglaban pagkatapos ng ilang oras ng pakikipaglaban, ngunit si Yang Kai ay nagpatuloy sa pag-charge sa buong larangan ng digmaan ng mag-isa gamit lamang ang kanyang divine manifestation upang masira ang pagbuo ng Black Ink Clan. Masasabing ang 7th grade master na ito ay gumawa ng malaking kontribusyon sa labanang iyon at lumikha ng pagkakataon para sa North-South Army na makamit ang isang pambihirang tagumpay. Sa sandaling ito, naguguluhan si Yang Kai. Naglilinang siya sa dawn ng light nang bigla siyang tinawag ng army commanders, kaya nagmamadali lang siyang lumapit. Gayunpaman, wala siyang ideya kung bakit siya ipinatawag sa lugar na ito. Nang makitang nasa paligid ang lahat ng mga pinuno ng hukbo, mabilis niyang binati sila isa-isa at tinanong. Ano ang utos ninyo sa akin? Tumingin sa kanya si Xiang Shan. Alam mo ba kung nasaan ang Old Ancestor? Old Ancestor Xiao Xiao. Nagulat si Yang Kai na pinatawag nila siya sa lugar na ito para magtanong tungkol sa kinaroroonan ng Old Ancestor. Paano niya nalaman?
Nagko-cultivate siya sakay ng dawn ng light mula nang sila ay tumulak. Xiao Xiao. Nagulat ang 8th grade masters na ito, dahil ito ang unang beses na narinig nila ang pangalang ito. Ang mga pangalan ng old ancestors ay karaniwang isang misteryo. Kahit na ang 8th grade masters ay maaaring hindi alam sa kanila. Pagkatapos ng lahat, ang old ancestors ay nabuhay ng napakatagal na panahon, kaya't marami sa mga 8th grade Heaven Opening Realm Masters ay hindi pa ipinanganak noong unang tumuntong ang old ancestors sa Black Ink Battlefield. Tanging ang mga napakatandang 8th grade Heaven Opening Realm Masters lamang ang maaaring nakakaalam ng mga pangalan ng ilan sa mga old ancestor, ngunit hindi nila madaling ilabas ang ganoong impormasyon, dapat na huwag sabihin sa sinuman ang tungkol dito ng basta-basta. Sa makatuwid, bihirang sinuman ang nakakaalam ng pangalan ng sinumang old ancestor. Inaasahan na nagulat sila nang marinig nilang binanggit ni Yang Kai ang pangalan ng old ancestor, dahil hindi ito masyadong kahanga-hanga. Umubo si Yang Kai at nagpaliwanag. 100 taon na ang nakalilipas, biglang idineklara ng old ancestor na mula sa araw na iyon, ang kanyang pangalan ay Xiao Xiao. Ito ay isang malungkot na kwento, kaya't huwag na nating pag-usapan pa. Anyways, hindi ba kasama ng army ang old ancestor? Pinabulaanan ni Siang siya. Bakit ka namin tatanungin kung kasama siya sa army? Wala rin akong ideya. Mukhang inosente si Yang Kai. Sumimangot si Siang Shan. Paulit-ulit na gumaling ang old ancestor sa loob ng miniature universe mo sa mga nakaraang taon, kaya ikaw ang pinakamalapit sa kanya. Hindi mo ba talaga alam kung saan siya nagpunta? Ang North-South Army ay nakipaglaban upang panatilihing nakabote ang Black Ink Clan sa Great Evolution Pass sa lahat ng oras na ito. Sa kabilang banda, ang East-West Army ay dumanas ng napakalaking pagkalugi upang wasakin ang kaaway sa Royal City. Ngayong sa wakas ay nagtagpo na ang dalawang hukbo, ang old ancestor ay wala kahit saan. Sila ang magiging katatawanan kung kumalat ang ganitong balita. Nang malapit ng muling umiling si Yang Kai, bigla siyang may naalala at mamulong. Parang alam ko na kung nasaan ang old ancestor. Nag-aalalang tanong ni Liu Jiping. Nasaan siya? Sumagot si Yang Kai. Kung hindi ako nagkakamali, ang old ancestor ay nakabalik na sa Royal City. Bumalik na siya sa Royal City. Nagulat si Liu Jiping. Ipinaliwanag ni Yang Kai. Ito ang nangyari. Nang umalis kami sa forward base at tumulak patungo sa Great Evolution Pass kanina, lumapit sa akin ang old ancestor para kumuha ng ilang set ng space beacon. Tulad ng mga ito. Habang nagsasalita siya, kumuha siya ng isang set ng space beacon. 2 space beacon ang bumubuo sa isang set. Ang mga ito ay isang bagay na natutunan ko kung paano lumikha ng maraming taon na ang nakalipas at maaaring ituring na isang uri ng artifact sa espasyo. Ang 2 space beacon na ito ay nakalink gamit ang Space Principles, kaya kailangan mo lang ilagay ang isa sa mga ito sa isang partikular na lugar, pagkatapos ay i-channel ang iyong lakas sa isa pa upang i-activate ang link at agad na lumipat sa una mula sa isang distansya. Ito ay katulad ng paggamit ng isang space array. Noong una, magagamit lang sila ng mga taong maaaring gumamit ng Space Principles, ngunit sa paglipas ng mga taon, napabuti ko ang mga ito para makatrabaho ang World Force. Ang pangunahing bentahe ay ang mga ito ay mas maingat at portable kumpara sa isang space array. Habang nagsasalita siya, sinusuri ni Siang Shan at ng iba pa ang mga space beacon. Sumimangot si Liu Jiping. Bakit hiniling sa iyo ng old ancestor ang mga space beacon na ito? Bakit sigurado ka na pumunta siya sa Royal City? Ipinaliwanag ni Yang Kai. Sa paglipas ng mga taon, ang old ancestor ay nakikipaglaban sa Royal Lord kada 20 taon o higit pa upang matiyak na hindi siya makakabawi sa kapayapaan. Sa huling labanan, nilayon niyang tapusin siya minsan at para sa lahat, ngunit nabigo siya sa kanyang pagtatangka sa iba't ibang dahilan, kahit na nagawa niyang masaktan siya ng husto. Ngayong nakakuha na siya ng napakalaking kalamangan, tiyak na hindi niya gugustuhing hayaan na lamang siyang gumaling. Gayunpaman, may malaking distansya sa pagitan ng Great Evolution Pass at ng Royal City, kaya kahit na siya ay makapangyarihan, aabutin siya ng ilang araw bago makarating sa Royal City, hindi pa banggitin ang lahat ng teritoryo ng kaaway na kailangan niyang lampasan. Sa tulong ng aking mga space beacon, mas mabilis niyang maabot ang kanyang destinasyon. Naunawaan ng 8th grade masters ang ibig niyang sabihin. Ngayong nasugatan na ang Royal Lord, ang pagkakait sa kanya ng pagkakataong pagalingin ang kanyang sarili ay magbibigay ng malaking kalamangan sa mga tao. Upang mapanatili ang kalamangan na iyon, kailangan siyang guluhin ng old ancestor paminsan-minsan. Tiyak na hindi niya kayang patayin ang Royal Lord, ngunit sa pamamagitan lamang ng pagpapakita ng kanyang aura malapit sa Royal City, madali niyang matatakot ang huli.
Upang makamit iyon, ang mga space beacon na ito ang magiging perpektong tool. Saglit na nag-isip si Liu Jiping, pagkatapos ay nagsabi. Ibig mong sabihin, sa simula pa lang, hindi kailanman nilayon ng Old Ancestor na pagalingin ang Royal Lord. Naniniwala ako. Malinaw kung nasaan ngayon ang Old Ancestor. Malamang na ginamit niya ang space beacon para magtungo sa Royal City para tuyain ang Royal Lord. Sa pag-iisip nito, hindi napigilan ni Liu Jiping na mag-alay ng tahimik na panalangin para sa huli. Gumaling ang Black Ink Clansmen sa pamamagitan ng pagkakatulog sa Black Ink Nests, at kapag naantala sila, hindi na sila makakabawi ng mahusay. Maiisip na ang Royal Lord ay wala sa mood na magpagaling kung ang Old Ancestor ay darating upang guluhin siya tuwing siya ay natutulog. Ang dahilan kung bakit ginagawa ito ng Old Ancestor ay malinaw. Naghahanda siya para sa hinaharap na krusada. Gayunpaman, itinoon ni Xiang Shan ang kanyang atensyon sa ibang bagay. Matapos suriin ng kaunti ang mga space beacon, nagtanong siya. Makakatulong ba ang mga bagay na ito sa army na tambangan ang kaaway? Dahil maaari nilang gamitin ang mga space beacon para mabilis na gumalaw, may mga pagkakataong maaaring magdulot ng mga hindi inaasahang resulta ang mga bagay na ito. Halimbawa, kapag nakikipaglaban sila sa Black Ink Clan, maaari silang magpadala ng isang squad bilang Pain. Gayunpaman, nang sumiklab ang labanan, 100 katao ang maaaring lumitaw ng wala saan at mahuli ang Black Ink Clan na hindi nakabantay. Marahil, hindi maglalakas loob si Yang Kai na sabihin kung ang ideya ay magagawa o hindi. Tumigil sa pagtatanong si Xiang Shan, at pagkatapos ay iniligpit ang set ng mga space beacon. Maliwanag, hindi niya intensyon na ibalik sila kay Yang Kai. Dahil nalaman na nila ang kinaroroonan ng Old Ancestor, hindi na sila naabala. Nagpatuloy ang army patungo sa Great Evolution Pass. Humigit kumulang 150 taon na ang nakalipas mula nang umalis ang dalawang armies mula sa Wind at Cloud Pass at Azure Void Pass, at sa wakas ay nagsama sila sa Great Evolution Pass. Nang umalis sila, may kabuoang 60,000 sundalo at mga 128th grade masters sa dalawang army. Sa kasalukuyan, habang nagtitipon ang dalawang hukbo, mayroon lamang humigit kumulang 30,000 sundalo at 78th grade masters ang natitira. Ang iba ay namatay sa labanan. Sa kawalan, isang grupo ng Black Ink Clansmen ang nagmamadali patungo sa Royal City. Sila ang mga umalis mula sa Great Evolution Pass. Sa pangunguna ni Hongdi, mayroong ilang daang libong sundalo, at higit sa 20 territory lords at 8th grade Black Ink disciples. Maaari silang ituring na isang malaking puwersa. Sa kasalukuyan, binuha si Hongdi ng halo-halong damdamin. Una, nawalan siya ng sariling teritoryo. Pagkatapos ng lahat, iyon ay isang lugar na kanyang pinamamahalaan sa loob ng 30,000 taon. Hindi lang niya ibinalik ito sa humans, nawala rin ang kanyang Black Ink Nest. Kahit na maaari siyang makakuha ng bagong teritoryo at Black Ink Nest sa hinaharap, malamang na siya lang ang natalo, at pagkatapos ay pinilit na isuko ang kanyang teritoryo sa kasaysayan ng Black Ink Clan, kaya naman napahiya siya. Pangalawa, siya ay hinawakan ng isang pakiramdam ng pangamba habang patungo sa Royal City. Hindi siya nag-aalala na malinlang siya ni Mi Jinglun. Bagamat isang beses lang siya nakipag-ugnayan kay Mi Jinglun, alam niyang hindi tanga ang huli. Walang magandang maidudulot ang humans na gawing mahirap ang mga bagay para sa Black Ink Clan sa sandaling ito. Sa makatuwid, hindi nababahala si Hongdi na sasalakayin sila ng North-South Army. Ang talagang inaalala niya ay baka makasalubong niya ang East-West Army at ang human Old Ancestor sa daan patungo sa kanilang destinasyon. Dahil dito, pinamunuan niya ang kanyang army sa isang malawak na detour 2 araw pagkatapos nilang umalis mula sa Great Evolution Pass. Hindi sila maglalakas loob na lumipat sa isang tuwid na linya dahil sa takot na tumakbo sa human army habang papunta ito mula sa Royal City. Gayunpaman, nakakaramdam pa rin ng pagkabalisa si Hongdi. Kasunod ng kanyang utos, binilisan ng mga sundalo ng Black Ink Clan ang kanilang lakad upang makabalik sila sa Royal City sa lalong madaling panahon. Kung hindi dahil sa pagmamadali ng Hongdi sa kanila, hindi sila makakarating sa lugar na ito 1 buwan lamang pagkatapos umalis mula sa Great Evolution Pass, kung isasaalang-alang ang katotohanan na gumawa sila ng isang detour. Mula sa malayo, natatanaw na nila ang napakagandang Royal City, at naramdaman ni Hongdi na nangingilid ang kanyang mga luha. Bagamat mukhang sira-sira na ang Royal City, nagbigay pa rin ito sa kanya ng pakiramdam ng seguridad. Nararamdaman pa niya ang aura ng Royal Lord na lumalabas mula sa Royal City. Nakauwi na tayo. Hindi na natin kailangang madamay sa lahat ng oras. Marami sa mga territory lords ang nagbahagi ng parehong damdamin.
Nang makita nila ang Royal City ay mapapanatag ang kanilang isipan. Gayunpaman, ang pakiramdam ng seguridad ay bigla at biglang nabasag. Isang napakalakas na aura na nagpadala ng shockwave sa buong Territory Lords na literal na lumitaw nang wala saan man sa kawalan. Bagamat marami sa kanila ay hindi pa nakaharap ng isa, agad nilang mahihinuhan na ang aura na ito ay pagmamayari ng isang human old ancestor. Nawala ang ngiti sa mukha ni Hongdi nang lumingon siya sa pinanggalingan ng aura. Isang kaakit-akit na figure ang lumitaw na mahigit 1,000,000 kilometro lamang ang layo. Ito ay walang iba kundi ang old ancestor Xiao Xiao. Tulad ng hinala ni Yang Kai, sa pamamagitan ng pag-iiwan ng ilang space beacon sa daan, ang old ancestor Xiao Xiao ay nakabalik sa paligid ng Royal City halos kaagad. Hindi niya intensyon na patayin ang Royal Lord, o makipag-away man lang sa kanya, gusto lang niyang makasigurado na hindi na siya makaka-recover sa kapayapaan. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang sarili na tulad nito, nais niyang sabihin sa Royal Lord na bibisitahin siya nito paminsan-minsan, at na siya ay pinakamahusay na maging handa na tanggapin siya sa isang sandali. Noong una, balak niyang dumiretso sa Royal City para gumawa ng kaunting eksena, ngunit sa sandaling lumitaw siya, nakita niya ang isang malaking grupo ng mga tao na 1,000,000 kilometro lang ang layo. Nang iangat niya ang kanyang ulo, nakipag-eye contact siya kay Hongdi. Ito ay dumating bilang isang kasiya siyang sorpresa sa kanya. Agad niyang napagtanto na sila ang mga Black Ink clansmen na nagmula sa Great Evolution Pass. Sa makatuwid, masaya siyang sumugod sa kanila. Mahirap para sa kanya na gumawa ng hakbang kung ang lahat ng Black Ink clansmen ay nagtago sa Royal City, dahil sa tulong ng Black Ink Nest, maitaboy pa rin siya ng Royal Lord. Gayunpaman, ang mga Black Ink clansmen na ito ay medyo malayo pa sa Royal City, kaya wala silang matatakbuhan, at walang maaasahan dahil tiyak na hindi aalis ang Royal Lord sa Royal City para iligtas sila. Ang Black Ink Clan Army ay bumagsak sa kaguluhan sa susunod na sandali. Ang Territory Lords at 8th Grade Black Ink Disciples ay nagsanib puwersa upang ipagtanggol laban sa Old Ancestor, ngunit kahit na mapangalagaan nila ang kanilang sarili sa kaunting kahirapan, hindi nila ito napigilan sa pagpatay sa mga nakabababang sundalo. Sa makatuwid, pagkatapos na tumakbo ang Old Ancestor sa Black Ink clansmen mula sa Great Evolution Pass sa kawalan, nagawa niyang makatay ng 100,000 sa kanila, kabilang ang isang Territory Lord at 3 8th Grade Black Ink Disciples. Nagmamadaling tumakas ang iba sa Royal City. Nang matanto ng Royal Lord ang nangyari, galit na galit siya kaya umubos siya ng dugo. Marshall Pick, Kabanata 5272. Ang pagpupugay ng Old Ancestor. Ang Old Ancestor ay bumalik kalahating araw pagkatapos ng East-West Army at North-South Army na magkita, ang kanyang aura ay lumilitaw lamang sa isa sa purifying Black Ink battleships. Tila, ginamit niya ang Universe Array na sakay upang direktang bumalik mula sa Royal City. Wala ni isa sa kanila ang nagtanong kung nakamit niya ang anumang bagay, dahil maliwanag sa kanila na siya ay nasa mabuting kalagayan. Gayunpaman, dahil sa sitwasyon sa Great Evolution Pass, hindi nagtagal ang magandang mood ng Old Ancestor, lalo na nang dalhin siya ni Xiang Shan sa military drill ground kung saan kailangan niyang harapin ang mahigit 100 7th Grade Black Ink Disciples. Dahil umalis ang Black Ink Clan, ang mga Black Ink Disciples na ito ay nakaupo ng naka-cross legs. Hindi sila nagsalita o nakaramdam ng galit, dahil alam nila na sila ay inabandona at wala nang dapat gawin tungkol dito. Hiniling namin kay Yang Kai na subukan ito sa pamamagitan ng pagdadala ng 7th Grade Black Ink Disciples sa ibang lugar. Kahit na nagawa niyang alisin ang Black Ink Strength mula sa katawan ng Black Ink Disciple gamit ang Purifying Light, hindi maganda ang resulta. Sa sandaling mawala ang Black Ink Strength, ang miniature universe ng Black Ink Disciple ay pumutok at namatay siya bilang resulta. Sabi ni Xiang Shan sa maliit na boses sa tabi ng Old Ancestor. Ang mga taong ito ay hindi maliligtas. Paano natin sila haharapin, Old Ancestor? Sinulyapan ng Old Ancestor ang mga Black Ink Disciple at malumanay na tumango. Ako na ang hahawak nito. Pagkasabi niya nun, humakbang siya pasulong. Sa harap ng lahat, ang Old Ancestor Xiao Xiao ay tumigil sa kanyang paglalakad at sinulyapan ang mga Black Ink Disciples na ito. Pagkatapos, kinuyam niya ang kanyang kamao at yumuko sa kanila. Ang dahilan kung bakit siya sumaludo sa kanila ay upang kilalanin ang mga kontribusyon na ginawa nila bago sila naging mga Black Ink Disciple. Bagamat sila na ngayon ay mga Black Ink Disciples, at marahil ay nakapatay pa sila ng ilang human soldiers sa pakikipaglaban sa North-South Army, hindi nila ito tunay na intensyon. Ang kanilang mga isip ay pinilipat ng Black Ink Strength.
Noong mga sundalo pa sila ng Great Evolution Pass, ginawa na nila ang lahat para ipagtanggol ito at matiyak ang kaligtasan ng mga nasa 3,000 worlds. Sa makatuwid, kahit na sila ay mga Black Ink Disciples ngayon, karapat-dapat sila sa huling paggalang ng Old Ancestor. Sa susunod na sandali, isang kamanghamanghang puwersa ang dumaan sa buong military drill ground. Naapektuhan ng puwersa, itong mga Black Ink Disciples, na orihinal na walang ekspresyon, ay nagsimulang makaramdam ng ilang emosyon sa kanilang mga puso. Lumiwanag ang mga mata ng maraming Black Ink Disciples habang sila ay nakasuot ng malabong ngiti. Napabuntong hininga ang ilan sa mga Black Ink Disciples at pumikit. Mayroon ding ilang mga Black Ink Disciples na ang mga mata ay puno ng luha. Sa sandaling iyon, tila natagpuan nila ang kanilang mga pusong tao na nawala sa kanila 30,000 taon na ang nakalilipas. Ang Old Ancestor ay nanatili sa isang nakayukong posture sa loob ng mahabang panahon, at nang ituwid niya ang kanyang likod, lahat ng Black Ink Disciples sa military drill ground ay nawalan ng buhay. Gayunpaman, mukhang mapayapa sila. Sa mga huling sandali ng kanilang buhay, alam nilang namamatay sila bilang tao. Iyon ang pinakamagandang biyayang maaari nilang hilingin. Ilibing mo sila. Utos ng Old Ancestor at tumalikod upang umalis. Magalang na pinaalis siya ni Xiang Shan. Nasa kalagitnaan sila ng muling pagtatayo ng Great Evolution Pass, kaya napuno ng trabaho ang mga sundalo. Sinakop ng Black Ink Clan ang Great Evolution Pass sa loob ng 30,000 taon, at marami silang pagbabago at pagsasaayos. Masasabing maliban sa balangkas, lahat ng nasa Great Evolution Pass ay binago. Halimbawa, ang mga tirahan ay hindi na angkop para sa mga tao. Ang Black Ink Clan ay dumating sa maraming iba't ibang laki at hugis, ngunit karamihan sa kanila ay mas malaki pa rin kaysa sa mga tao. Sa makatuwid, ang mga tirahan na orihinal na pag-aari ng mga tao ay hindi angkop para sa kanila. Pagkatapos nilang sakupin ang Great Evolution Pass, nagsimula silang magtayo ng mga malalaking at kakaibang hugis na mga gusali. Dahil nabawi ng humans ang Great Evolution Pass, tiyak na hindi itatago ang mga gusaling ito. Mayroon ding mga spirit array at artifact na naka-install sa mga dingding ng Great Pass. I-refurbish nila ang kaya nila, at papalitan ang hindi nila kaya. Maraming trabaho ang dapat gawin. Gayunpaman, hindi ito mga kagiat na bagay. Ang pundasyon ng Black Ink Clan sa Great Evolution Theater ay nasira ng husto, kaya hindi na sila pupunta para haras ang Great Evolution Pass sa malapit na hinaharap. Ang mga tao ay nagkaroon ng sapat na oras upang magayos. Iyon ang dahilan kung bakit na-target muna ni Xiang Shan ang Royal City sa halip na dumiretso sa Great Evolution Pass kapag gumagawa ng pangkalahatang diskarte. Ngayon, napatunayang epektibo ang kanyang plano. Ang Black Ink Clan ay nasa kalahating patay na estado, kaya ang humans ay maaaring tumuon sa muling pagtatayo ng Great Evolution Pass at hindi mag-alala na maabala. Marami sa mga bagay sa Great Evolution Pass ang nawasak o binago, na ang tanging orihinal na gusali ay nakatayo pa rin ay ang Main Conference Hall. Ang Main Conference Hall ay napakalaki na sa simula, kaya ang Black Ink Clan ay hindi nag-abala na baguhin ito pagkatapos na sakupin ang Great Evolution Pass. Sa sandaling ito, umiiyak si Grandmaster Ma Fan habang nakaluhod sa harap ng trono na gawa sa mga buto sa Grand Hall. Ang trono ay ginawa mula sa mga buto ng Human Masters na pinatay ng Black Ink Clan nang masakop nila ang Great Evolution Pass 30,000 taon na ang nakalilipas. Ang bawat buto sa trono ay pag-aari ng isang Heaven Opening Realm Master na nasa 7th grade sa pinakamababa. Napakalaki ng trono, na nagpakita kung gaano karaming high-grade Heaven Opening Realm Masters ang namatay sa digmaan 30,000 taon na ang nakalilipas. Sa oras na iyon, si Grandmaster Ma Fan ay kakasali pa lang sa sect, at ang Great Evolution Paradise ay itinuturing pa ring makapangyarihan. Siya ay may patnubay mula sa kanyang mga senior brother at pangangalaga mula sa kanyang Hanord Master, kaya naging maayos ang kanyang paglalakbay sa paglilinang. Isang araw, isang sakuna ang dumating sa kanyang sekta. Kailangang umalis ang lahat ng makapangyarihang Masters, hanggang sa 4th grade at 5th grade Heaven Opening Realm Masters. Sa huli, tanging ang pinakamahina na mga disipulo at junior ang naiwan sa Great Evolution Paradise. Ang lahat ng Heaven Opening Realm Masters ay sumama sa labanan. Sa oras na iyon, alam ni Grandmaster Ma Fan na ang kanyang sekta ay nasa matinding kahirapan, ngunit wala siyang ideya kung ano ang nangyari. Gayunpaman, pagkatapos umalis ang mga senior brothers, senior sisters, at elders sa sect, hindi na sila bumalik. Pagkalipas ng mahabang panahon, nalaman ni Grandmaster Ma Fan ang katotohanan sa iba't ibang paraan. Ang Great Evolution Pass ay nasakop na, kaya ang lahat ng masters mula sa Great Evolution Paradise ay kailangang sumugod upang magbigay ng tulong. Sa huli,
Napatay silang lahat. Lumipas ang 30,000 taon, at ang Great Evolution Paradise ay unti-unting naging hindi gaanong mahalaga at napalitan ng isang sumisikat na sekta. Gayunpaman, si Grandmaster Mafan ay palaging nananabik na pumunta sa larangan ng digmaan kung saan ang kanyang mga seniors ay nakipaglaban at muling kumuha ng Great Evolution Pass isang araw. Dumating na rin sa wakas ang araw na iyon. Wala na ngayon sa ibang mga sundalo sa Great Evolution Pass ang nakakaunawa sa tunay niyang nararamdaman sa sandaling ito. Ito ay dahil sa digmaan 30,000 taon na ang nakalilipas na napagtanto ng mga tao ang downside ng pagkakaroon ng isang sect guard sa bawat Great Pass. Bago iyon, ang bawat Cave Heaven o Paradise ay may pananagutan sa pagprotekta sa sarili nitong Great Pass. Pagkatapos nilang mawala ang Great Evolution Pass, gumamit ang humans ng ibang diskarte para harapin ang Black Ink Clan. Ang mga master mula sa lahat ng Cave Heavens at Paradises ay tipunin sa bawat Great Pass. Sa paggawa nito, maaari silang umakma sa mga kakayahan ng isa't isa at mas mahusay na iposisyon ang kanilang sarili upang harapin ang kaaway. Simula noon, wala nang nawala muli sa mga Great Passes. Katulad ng iba, si Yang Kai ay napuno ng trabaho at kasalukuyang nag-iisip ng kung ano sa isang Grand Hall. Habang nagtatrabaho siya, pumasok si Liu Jiping. Nang makita siya, sumaludo si Yang Kai. Senior Liu. Malumanay na tumango si Liu Jiping at nagtanong. Kumusta ang lagay dito? Sumagot si Yang Kai. Mas maganda ito kaysa sa inaasahan ko. Ang Black Ink Clan ay tila may intensyon na gamitin ang space array dito para tambangan ang iba pang human Great Passes. Kaya, pagkatapos masakop ang Great Evolution Pass, hindi nila ito nasira. Sa halip, sinubukan talaga nilang ayusin ito. Gayunpaman, dahil sa kanilang kakulangan ng kadalubhasaan, gumawa sila ng isang palpak na trabaho. Mayroong katulad na Grand Hall sa bawat Great Pass, at ito rin ang pinakamahalagang lugar sa isang Great Pass. Ito ay dahil mayroong hyperspace array sa Grand Hall na ito na maaaring gamitin upang kumonekta sa iba pang Great Passes. Ito ay sa tulong ng mga space array na ito na ang Great Passes ay maaaring makipag-usap sa isa't isa. Kung hindi, magiging lubhang mahirap para sa Great Passes na makipagpalitan ng impormasyon, dahil aabutin ng isang ordinaryong taon ng sundalo ang paglalakbay mula sa isang Great Pass patungo sa katabing isa sa malawak na Black Ink battlefield. Nasira ang space array sa Great Evolution Pass, ngunit maliwanag na ang mga tao ang gumawa nito, hindi ang Black Ink Clan. Sa madaling salita, 30,000 taon na ang nakalilipas, sa sandaling napagtanto ng mga sundalo sa lugar na ito na nawala ang Great Evolution Pass, agad nilang winasak ang space array upang hindi ito magamit ng Black Ink Clan para magdulot ng gulo. Gayunpaman, ang taong gumawa ng isang hakbang ay nasira lamang ang space array sa halip na sirain ito. Tila, naisip niya na kukunin muli ng humans ang Great Evolution Pass isang araw sa hinaharap, at kailangan nilang ayusin ang space array. Kung tuwirang winasak niya ito, maaaring hindi na ito muling maitayo ng mga tao sa hinaharap. Matapos sakupin ang Great Evolution Pass, sinubukan ng Black Ink Clan na ayusin ang space array, ngunit hindi ito basta-bastang makakapag-ayos ng bagay na ito. Ang kanilang 30,000 taong pagsisikap ay hindi nagbunga ng anumang makabuluhang resulta at sa halip ay ginawang gulo ang lugar na ito. Sa buong Great Evolution Army, si Yang Kai lang ang eksperto sa Dao of Space. Dahil nakapag-ayos siya ng space arrays, walang dahilan para hindi niya ma-repair ang isang ito. Sa makatuwid, pagkatapos na pumasok ang army sa Great Pass, natanggap ni Yang Kai ang utos at nagmamadaling pumunta sa lugar na ito. Naghinala pa siya na, bukod sa pagtulong sa kanyang pagpapagaling, hiniling din ni Old Ancestor Xiao Xiao na sumali siya sa Great Evolution Army upang ayusin o itayo muli ang hyperspace array. Nang marinig ang mga salita ni Yang Kai, nakahinga ng maluwag si Liu Jiping. Kung ang space array ay ganap na nawasak, ito ay magiging mahirap sa kanila. Kung hindi sila makapagpadala ng impormasyon at makapagtatag ng pakikipag-ugnayan sa iba pang Great Passes, hindi nila magagawang makipagtulungan sa iba kapag nagsimula ang krusada sa hinaharap. Dahil maaari itong ayusin, walang magiging problema. Gayunpaman, kakailanganin ko ng ilang mga katulong at materyales. Sabi ni Yang Kai. Tumango si Liu Jiping. Ang pag-aayos ng space array ay kabilang sa aming mga pangunahing prioridad ngayon. Kung ano ang kailangan mo, ay requisition mo lang. Tumango si Yang Kai dahil hindi na kailangan para sa kanya na maging masyadong formal sa kanya sa puntong ito. Kinuha niya ang isang walang laman na jade slip at pinasok ang kanyang divine sense dito. Pagkaraan ng ilang sandali, ipinasa niya ito sa kanya at sinabing, "Inilista ko na ang lahat ng mga materyales na kailangan ko. Dapat sila ay nasa reserba ng army. Para sa mga katulong, ikuha mo lang ako ng Array Masters."
Kinuha ni Liu Jiping ang Jade Slip at tiningnan ito bago tumango. Ipapadala ko sa iyo ang mga tao at materyales sa loob ng kalahating araw. Oo naman, kalahating araw lang, maraming Array Masters ang dumating na nagmamadali. Ang mga materyales na kailangan ni Yang Kai ay ipinadala din sa lugar na ito. Ang mga Array Masters na ito ay lahat ng mga kagalang-galang na figure, at kahit na ang kanilang mga paglilinang ay iba-iba, lahat sila ay nabuhay ng napakahabang buhay at may magagandang tagumpay sa kanilang mga pangalan. Hindi sila katugma ni Yang Kai pagdating sa pakikipaglaban, ngunit kahit na ang 100 Yang Kais ay hindi maihahambing sa kanila pagdating sa pag-aayos ng mga Spirit Array. Gayunpaman, ang mga Array Masters na ito ay walang gaanong kaalaman tungkol sa mga Space Array. Hindi ito maaaring makatulong, dahil ito ay isang bagay ng likas na talento. Ang isang Master ng Dao of Space ay may napakalaking natural na kalamangan pagdating sa pag-aayos ng mga Space Array, kaya kahit na pinag-aralan ng Array Masters na ito ang mga Space Array ng iba't ibang Great Passes, nagkamot lang sila sa ibabaw. Sa makatuwid, sa sandaling marinig nila na kailangan ni Yang Kai ng ilang tao para tumulong sa pag-aayos ng Space Array, naging masigasig ang Array Masters na ito at mabilis na nag-apply para sa trabaho. Muntik na silang mag-away dahil dito. Sa kalaunan, inagaw ng ilang Array Masters sa eksena ang trabaho sa pamamagitan ng pagsupil sa iba sa kanilang katayuan at reputasyon. Ang Junior Array Masters ay hindi nasisiyahan, ngunit wala silang magagawa tungkol dito. Bagamat sila ay iginagalang na Array Masters, hindi sila nagpapahayag pagdating sa pagkuha ng bagong kaalaman. Direktang itinuro sa kanila ni Yang Kai kung ano ang gagawin at nagtalaga ng mga trabaho sa kanila. Ang hyperspace array na ito ay komplikado dahil maaari itong kumonekta sa Great Passes na bilyon-bilyong kilometro ang layo. Dahil dito, personal na aayusin ni Yang Kai ang mga pangunahing bahagi, habang ang mga hindi gaanong makabuluhang bahagi ay naiwan sa Array Masters na ito.